ating mga kangkong. Ayan na yung kangkong. Kailangan ko nang bumili uli ng buto, pero mga half kilo lang siguro. Kasi ano naman, ayan na. So kailangan po ng dilig yan. Chinese kangkong. Nako, ayan, magandang buhay habang tayo po ay naghihintay ng mga customers. Pag linggo po late sila. Pag linggo karamihan medyo dumarating po mga 11, 11:30 to 1, mga ganon. So habang naghihintay tayo 9:30, tayo naman po ay papakita ko sa inyo. So yung kangkong tumubo na, mustasa tumubo na, radish tumubo na. Ang hindi na lang po tumutubo ay yung mga tinanim natin na sibuyas, which is medyo matagal yun. At yung mukhang sablay ang pechay. Yan, yung pechay po wala pa ako nakikita. So ito na, lumabas na yung ating mga kangkong. Ayan na yung kangkong. Kailangan ko nang bumili uli ng buto, pero mga half kilo lang siguro. Kasi ano naman, ayan na. So kailangan po ng dilig yan, pero tumubo na. Medyo binaon ko kasi yan. So yung mustasa okay na rin. So okay yung mustasa natin. Medyo na pailalim lang ng konti, pero naglalabasan na. Oh, ayan na. Tapos ito mustasa din yan. Okay na yung mustasa natin. Ang wala pa is this, yung pechay na I think dito tayo sumablay. Mukhang kailangan mag-replant. Wala akong nakita na wala. So i-replant tayo ng pechay. Nalusaw yung pechay, mga farmer. So yan, parang isang pechay ng atang nilagyan ko. Tama ba? Pero yung iba meron din dito. Tumubo yung iba. Yung iba tumubo. Bakit? Ginalaw ko pa naman. Hayaan na natin. Tapos ito yung teka, nalito ako mustasa, dalawang kangkong. Tama, pechay. Ito pechay din ata ito Ayan. Ano ba tong? Teka. Radish. Nalito ako Radish, dalawa. Okay na yung radish. Tubo na sila na unang lumabas Ayan Ito, sibuyas. Sibuyas po ito. Hintayin pa natin yan. Naka-group din yan So may tutubo niyan sigurado naman. Ito, ano ba to? Alam ko may pechay ako Parang dalawang ang pechay siguro, o isang pechay lang. Pechay, mustasa, nakalimutan ko. So yan, magdidilig tayo. Tapos pakita ko lang po sa inyo. Yan yung talbos ng kamote natin, gumanda. Kaya lang wala pong fertilizer to. Maganda sana ma-fertilizer. Next week pa naman, busy na naman. Dahil kami po ay mamamalengke out of town. Ayan. So iba talaga pagka, alam nyo, sikreto po sa talbos, matabang lupa, araw, sinag ng araw, kahit full sun yan, at moisture, gusto niya basa siya. Yan lang ang requirements. Kaya kung magtatanim po kayo ng kamote at hindi naaarawan, wag na. Hindi po aasenso. Kailangan naaarawan siya at laging basa. Yung taba ng lupa, pangatlo na lang yan. Pero mas maganda din syempre mataba. Pero yun nga, napaka-importante po ng moisture talaga. Kailangan basa yung lupa niya. Nauso na yung tingnan nyo, yung sprayer. Yung sinasabi ko, tingnan nyo po mga farmer. Dati ayaw nila yan. Isa po kami sa nag-introduce
nabibigatan sila pero tingnan mo, sabi ko nga, tinatamaan talaga yung insekto, malayo ang nararating. Tingnan nyo, ngayon na-adapt na nila. Ito naman tayo, mukhang ito ay kaya nagdidilaw mga farmer dahil I think too much sun. You see, medyo naaarawan talaga. At ang rambutan ay gusto medyo may katabi, sana makasurvive. Ito yung isa, tingnan nyo, medyo nalililim-liliman. Kaya maganda talaga magtanim ka sabi nga sa Bible, di magtanim ka sa hapon, magtanim ka sa umaga. Parang ganon. So ibig sabihin pwede kang magtanim sa may lilim, lahat subukan mo, di ba? Ayan, yung orchids natin, hindi pa po ako nakapagdilig, mamayang hapon na siguro. Marami tayong responsibility, no? Uy, ang ganda na, puti, lumabas. Bubulaklak naman siya. Alam niyo yung problema mga farmer, init talaga kalaban. Ang ganda ayan may puti na rin tayo, lumabas. Ayan, tapos may mga palabas pa. Ito, ayan. Ito namatay na. Ito naiinitan din po. Tingnan nyo, talaga mukhang ano din siya, sapul din sa araw. Ito nakatago dito, tingnan nyo. Kaya nga ilipat ito. Yan ang ano natin. Dito ka. Yan. Asan pa yung mga medyo ayaw ng araw dito. Ayan. Talagang bagay, still learning. Talagang sabi ko nga, maganda sana kung malaking na shade na talaga pinagawa ko, no? Malay natin dumating tayo sa point na ganon. Yan. Kuha na ako ng pagkain ng isda. Ay. Yan na, dilig na tayo. Pakain lang po ako. Siyempre, sa kabilang vlog naman yan. Ay, ano ba to Ano ba? Tayo ay yun. Okay. So umpisa tayo dito. Tayo ay didilig habang wala pang customer. Pero may pumasok ng SUV May pumasok na pong SUV. At ito kailangan tong medyo baka pag natamaan po ito mababali kasi tumataan. Actually pwede nang uli ng lupa Yan ang mahirap pagka hindi marunong ang magdidilig, tututukan, mababali. Dapat parang lang, ambon. Ayan dilig tayo, 10 o'clock. Masarap ang init pero ito tuyo na. Sibuyas to mga farmer, sana pagpatubo tayo. Pagalitan na naman yung kapatid niya. Birthday na si Rowan. Mayroon siyang, syempre yung mga kaklase niya nagpapakain. Kailangan din natin magpakain. Ay, gastos sa private mga farmer. Mayroon pa yan monthly na may mga iba-ibang team. Ngayon ito naman sa 23, ang team naman nila, ang isusuot naman nila kung ano yung gusto mo paglaki. So si Rowan nakapilot naman siya. Si Chichi, ewan ko kung anong so ganun po. Minsan may dress naman sila na may basta may every month may team ang isusuot. Ito hindi pa tumutubo pero kasi to dahon ng sibuyas baka mahuli ng kaunti ito. Hindi natin alam kung tagal ng germination niya, pero dapat talaga laging wet para labas na yung ito. Palagi ko ito ay pechay talaga pero may mga tumutubo din pa ilan-ilan, same seeds, baka nahuhuli lang, pero yung hinukay ko wala ano kaya yon? Ano ba nakalagay doon? Radish.
Parang wala naman ako ibang tinanim. Nakalimutan ko na. Uy, ulyanin na tayo. Tanda na. Ano na naman ang nangyari? Ba't may sumisigaw? Pinapagalitan ka? Ha? Sino pinapagali? Oh, wag mo tinutumbay yung bike ni ate. Kinukulit mo. Oh. Bago na nga yung bike mo. Sarap ng mga buhay ng mga bata na ito. Samantalang ako ng bata, natuto po akong mag-bike 3rd year high school na. Dahil wala akong bike noon. Ano imagine? Ang nagturo sa akin si LA. Yung aking kaibigan. Yung nasa Maynila kami. Yan, si LA. Yung pumupunta po dito, Luis Aquino. Yung sinabi kong best friend ko. Yan, kami po ang laging masama at siya ang nagturo sa akin magbike. 3rd year high school. Nagtatawanan ako noon eh. Tapos takot na takot pa ako pagka grabe po ang fear ko noon sa patay. Kabaong mga ka-farmer. Grabe. Sa Manila pa naman, mga burol-burol. 'Di ba? Ang lalapit lang. Minsan iskinitan, layo na iniikutan ko 'yan. Hindi lang ako dumaan. Paano lumaki ako, tinatakot ako lagi ni mamin. Maming yung nag-alaga sa akin. Lagi akong tinatakot sa mga patay-patay. Kaya yun, takot tuloy ako. Hanggang college yun. Buti nga, na-overcome ko din. Namatay si Papa. Ayun, nawala. Pakain lang po ako ng tilapia. Ayan. Matapos lang natin magpakain. Ayan yung mga isda. May mga bisita na tayo. Sabi ko iwan ko muna kayo. Si Kongkong ay umuwi. Di raw kaya magtrabaho. Di kinaya. Ang lalag natin. Binigay naman na agad yung sahod plus yung mga tips. Baka yun din ang purpose niya. Sabi ko pahinga ng 2 linggo, binibiro ko. Hindi daw talaga kaya. Pagod siguro kahapon. Pero actually yung mga trabaho po nila, okay lang naman yan. Hindi naman po yan minsan kasi ang nararamdaman niya sa kanya yung hirap kasi siya po yung late na natatapos kasi nasa kanya yung hugas. Pero lalo na ngayon puro wooden plates kami, hindi naman na gaanong wala nang hugasin gaano, di ba, yung rattan plates. So hindi naman gaanong kapagod. Yun nga lang it's the way how you look at it, di ba, na parang ako nahuhuli dahil syempre dishwashing ka. Pagka bisihan naman, minsan gi-istorbo nga siya sa amin, kukuha ng soup. Ando sila sa mga sa lechonero, nakikipag-banding lang kasi wala pang hugasin. Balanse naman. Kaya lang sometimes, di ba, sabi ko sa kanila, tutulungan na lang kailangan matapos agad. Buhay na yung natin, mustasa. So okay yung mustasa natin. Inaalala ko, sabi ko parang hindi tumutubo pero okay na. Ayan na, tuloy-tuloy na po yan. Lalo na ngayon na arawan, tapos na nadidiligan. Mamayang hapon pa uli yan. Importante, medyo mahaba-habang time na nadidiligan sila. Ayan ang kalaban natin, dahon, naglalaglagan. Tatakpan sila. Mga dumarating na tayong motor. Kakain na yan. Late nga dumarating ang mga tao pagka linggo. So ayan.
Maganda dito sa binili kong hose. Oh, hindi, ayun na. Mukhang nagdadatingan na. Okay. So, mga ilang oras din po itong magiging basa. At gustong gusto po ng halaman yan. Yung ganyang setup na may basa-basa na ito sa ating yellow kayumitong nabili na mas maliit. May mas malaki tayo niyan. Ay, mga dumarating na tayo, pero tapusin ko lang po itong aking kangkong. Baka magtampo naman yung ating kangkong at sabihin nagtangi naman tayo. Sabihin o talaga bossing, kami hindi mo dinilig. Oy, teka lang, bakit ganyan ka? Kailangan hindi siya yan. Tibay naman to. Alam nyo naman, kangkong mas gusto ang basa, water, spinach. Pero ito upland, ito po ay upland kangkong naman. Chinese kangkong. Ano nga mga Chinese ha? Gahanap nga ako yung celery Chinese kinchay. Iba po yung kinchay kasi wala akong mabiling buto. Ang ganda na nito pagka tumubo na naman mga ka-farmer ha? May pandilig na tayo kaya wala nang problema. Kailangan na lang continuous monitoring sa mga kalaban. Alam niyo naman ang mga kalaban, uod mga ka-farmer. Pinakalaban natin dito uod Wow, sarap magdilig talaga. I enjoy it. Nag-i-enjoy tayo. I'm enjoying. Ayan. Para kasing nararamdaman mo rin yung pakiramdam ng halaman na alam mo yun, nadiligan mo siya. Sarap ng pakiramdam niya. Parang nafe-feel mo rin. Ewan ko Kaya ako pag nagdilig gusto ko talagang alam mo yan, yung bastante, hindi yung basta lang nabasa. Mga customer na tayo, babaan pa ng babaan. Ano mga ginagawa nila? Okay na, akyat na tayo. Pusin lang natin to. Mas maganda na to kumpara doon sa mas nakakapagod yun yung ginagawa ko na yun, yung didilig po ng nakanapsak. Ito the best na to. Kaya lang yun nga, hindi natin malalagyan ng fish amino, so kailangan pa rin natin gawin yun. Pang fish amino na lang, hindi na for dilig, for fertilizer na lang, purposes na lang po yun. So mas makakatipid tayo kasi dahon na lang po ang i-sprayhan natin, kasi yung pangdilig ito na lang. Almost the same outcome, pero syempre iba pa rin po yun kasi yun parang roots and pagka dinidilig mo, kaya lang mapagod din po yun. Ito na lang, araw-araw naman pwede naman yun green leafy vegetables natin. Fish amino lang, bastante na plus konting insecticide. Uy, ayos na tayo.
Babalikan na lang natin ito mamaya. Papakita ko na naman sa inyo. Kita nyo naman po kung paano ko dinilig, ano. Makikita po ninyo mamaya, puti na naman sa sobrang init. Ganda ng tingnan. Siguro mga maganda nito, mabigyan natin agad ng fertilizer. Fish amino acid lang, pwede na. Bibigyan na natin to mamayang gabi pag sinipag tayo. Ako, schedule pala ako ng ng arwana ko. Ang lakas niyang kumain ngayon ng maliliit na ipis. Mas gusto niya yung maliliit. Nginangata-ngata niya lang. Dire-diretso. Sarap. Ang sarap magdilig. Para silang inulan tapos biglang uminit. 'Di ba? Ang ganda. Ay, ayan, alam nyo, kailangan din magdilig na naman ang mga papaya doon. Pero ang lakas ng tubig. Kaya lang siguro abutin ka ng mga 2 to 3 hours kung gusto mo talagang madilig po ng maayos. Medyo bagay malakas yung siguro mga 2 hours. Ayan, dito muna tayo. Mas malakas po yung gripo doon compare po dito sa layo na, kasi masyado na pong malayo. Ito wala na compare po doon sa lakas ng So ayan, wala na naman, kita niyo yan, diba? Yung sinasabi ko na talagang kailangan ng dilig. Radish, ang gaganda na. Iniisip ko, ano ba yung parang kulang masyado naman atang kung pechay. Kung puro pechay ay parang hindi o marami ang linagay kong sibuyas. Yan. Tapos sa lechon house, ito na yung kangkong natin, pusin na natin. Ayan, Maxi, ano Maxi, friend na tayo Maxi, Maxi, are we friends now Maxi? Ba. Ayan, tingnan niyo po yung kangkong kanina, kakadilig lang natin yan. So ito ang kinaganda nito, overnight basa siya, kaya napakaganda pong magdidilig talaga. Kung one time lang ay makakapagdilig. Hapon, don't do it in the morning. Hapon po, ganitong oras, kasi hanggang gabi makikip niya yung ganyang moisture. Babaunin niya pa yan hanggang umaga, hanggang mga tanghali, di ba? Kung talagang mainit. So at least yung oras na tuyo siya at tigang, ilang oras lang, tapos madidiligan mo ulit. Unlike doon sa umaga ka magdidilig, hapon tuyo yan, magdamag tuyo siya, umaga na ulit didiligin. So masyado pong mahaba yung
interval. So pinaka the best talaga is hapon kung one time. Yan, hindi na yan maaarawan. So hanggang ano na yan, hanggang umaga, ganyan pa rin itsura niya. Diba? So yun ang mga small tips lang, mga simple tips na maibibigay ko po sa inyo. Ang ganda na nito pagka tumubo na po yan ng sabay-sabay at tumaas na ng kaunti. Ang ganda na naman tingnan ng ating mga plat. Actually basa pa siya, oh. Kita niyo. Pero maganda talaga, medyo maiiwan mo pa ng kaunting basa dahil kangkong naman yan. Oh, ganda, ganyan, no? Ganyan, dilig. Hindi naman yan mababali. Oh, yan. Oh. Diba? Wala pa naman yung ating taga-dilig bukas dahil nag-sign off siya kanina. Hindi niya po kinaya yung ano to? Hindi niya kinaya yung ano niya. Lakas, oh. Yung kanyang sakit ng katawan. Ano ba ito nangyari? Bakit nagkaiba? Oh, sorry Dapat ganyan lang yun, eh. Tingnan nyo, oh. Sira. Ay, so ayan po, maraming salamat. Tapos na naman tayo. Tomorrow is another day. Back to school. Ako'y nilalamok na. So ayan, maraming salamat po at magandang buhay. One of the Madre de Aguas that we have here. Uy, tatanim naman po tayo. Marami tayong makukuha. Pinakongkong marami sa bundok.